Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng ABS-CBN News 1 hour ago. Idinitalye ni Palace Press Officer ang nangyaring insidente sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, Mayo 13, 2026. Kinumpirma ni Claire Castro na si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca ang nagpaputok ng warning shot na naging dahilan upang magpaputok din ang NBI agent. Okay. Ito. Palace. Osaa fired warning shot. Noong nakita ng Office of the Sergeant at Arms na mayroong NBI agent sa GSIS katabi ng Blue Guard, nakita na agad na naka-gear up ang usaa, nag-vest at naghanda sa isang operation. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng usaa ang isang NBI agent na nakaupo lamang kasama nga ang isang Blue Guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agent at noong nagsabi sila ng pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca at dahil doon napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Ay, ang galing ng kwento ni Auntie Claire, ano? Malala ko tuloy yung sabi ni BP Sara, pag nagsasalita si Claire Castro, huwag nyo nang bigyan ng pansin. Dahil ganyan na talaga. So, kanino tayo maniniwala? Kasi meron ng statement ng Southern Police District. Nahuli na nga nila yung suspect eh. Ang unang nagpaputok ay di umano driver ng NBI na Mel Oragon or Oregon na with pangalan eh. So, nagsalita ang Southern Police District. NBI ang nagpaputok, driver. Nagsalita si Claire Castro, ang nagpaputok, ang Sergeant at Arms mismo ng Senado. Between dito, malayong mas paniwalaan ko ang Southern Police District. Ay dahil ang mga very delicate issue ito. Kasi balitado na sa buong mundo eh. Na-pick up ng international media. Kaya ulitin ko, yung kaibigan ko sa States, nag-aalala, nagtatanong, ano na nga ba ang nangyari sa Senado? Bakit nagkakagulo na? Dahil balitado na, foreign media ang putukan sa Senado. May napanood ako na foreign news, yon ang sentro ng kanilang balita. So, may unang pahayag din ang NBI director. Sinabi niya hindi daw taga-NBI yung nagpaputok. So, NBI, hindi daw sila. Auntie Claire, Sergeant at Arms. Police, NBI nagpaputok. O bahala na kayo kung kanino kayo maniniwala. Ako, ang paniniwalaan ko yung Southern Police District. Okay, yung Sergeant at Arms, itong kwento ni Auntie Claire, ang pagkakaintindi ko ito is nandoon pa sa labas ang NBI operatives at yung Blue Guard, di ba? GSIS. So, nasa labas pa. Hindi ako maniwala na yung Sergeant at Arms is nandun sa labas at kinakausap yung mga NBI.
Kung ako ang Sergeant of Arms, Major General yan eh. Hindi siya basta-basta. I should stay at the center of the headquarters, yung tawag namin yan, Tactical Command Post, dyan sa Senado. Marami siyang tao na yan ang nasa labas. Kaya, malabo itong kwento ni Auntie Claire as usual, yung style niya na palabasin niya ang masama ang kabilang kampo. This time, ang kampo ng Senado ang may kasalanan. Malayo na ang Major General mismo ang magpapaputok. By itong nangyaring ito, I am sure na ang Sergeant of Arms nasa loob ng Senado. Kaya yung pahayag din ng Pangulo, nagsalita siya kagabi, video message. Hindi taga-gobyerno ang nagsimula ng kaguluhan o yung nagpaputok. Baka destabilization, sabi niya. Bakit ngayon? Official statement ng Southern Police District, taga-gobyerno naman palang nagpaputok. NBI driver. Di ba parehas na silang napahiya? Iba ang salita ng Pangulo, hindi taga-gobyerno. Kung totoo na Sergeant at Arms ang nagpaputok, gobyerno pa rin yun. So, mali pa rin ang Pangulo dahil sabi niya, hindi taga-gobyerno ang nagpaputok. Destabilization pa ang sinasabi niya. Sinong mag-destabilize? Mga makakaliwa? I don't believe so. Na by the time of the night, nandyan pa ang mga makakaliwa. Pwede yung mga makakaliwa, sa umaga, nagrarally, pwede yun. Para ipanawagan ang pag-surrender ni Bato. Kailang yung gabing-gabi, makakaliwa, nandyan na magpapaputok malayo. So, ito, tingnan natin ang reaksyon ng taong bayan. Tinatawanan lang si Auntie Claire. 17,000 ang nag-react. 13,000 ang tumatawa, 3,800 lang ang naniniwala sa kanya. Comments. NBI na, hindi na driver. So mali si director, merong NBI agent sa iba ang kwento. Ibig sabihin, so iba-iba ang kanilang kwento, basta ako naniniwala na ako doon sa findings ng pulis, taga NBI ang nagpaputok. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko dire sa gipatindog gabalay sa natabangan na muog yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili makagloon sa akong mama.
Naunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sin aron dagan pa kayong matabangan. So pila na katuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? Pito na. 7 na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay naghatag og yero. Oo, so pila ka buk imong anak? Duwa, So duha. Aya pa gid nakabalay. aya pa. Naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.